aso na gagawin sanang asusena ang nailigtas sa San Pedro, Laguna kanina. Mga kapuso, kaawa-awa po ang kalagayan ng mga aso nang sila'y matakpuan. Si Jay Sabali, naka-alerto 24. Takot, namamaga ang bibig sa pagkabusal at nangangamoy na ang nagsiksikang 60 aso na na-rescue ng mga tanod at pulis sa Barangay San Antonio, San Pedro, Laguna kanina. Ang aim namin ngayon is to alisin yung tali sa bibig ng aso. Nagbibigay kami ngayon ng electrolyte solution dun sa tubig nila kahit paano before namin sila ibiyahe papuntang Tarlac, makabawi-bawi naman ng energy. Pasado 1:00 na madaling araw, nung unang matiklo si Christian Medina na nagmamaneho ng tricycle na puno ng aso sa Southville, Barangay San Antonio. Ide-deliver na daw sana sa isang van na ginagamit pang deliver ng mga aso. Nakatakbo naman ang driver at pasahero ng van nang hulihan na. Ayon kay Medina, inarkila lang daw siya ng isang lalaking nagngangalang Tingting sa halagang 200 pesos kada biyahe para mamili ng mga aso sa Santa Cruz, Calamba at Nagcarlan. Sumisigaw po kami, parang magbubuti rin po. Paano sinisigaw niyo? Sample niya? Namimili po ng aso, gano'n. Magkano mo binibili isa niyan? Hindi po pare-parehas eh. May 200, may 150 o. Mga ilang aso na bibili mo ay sinasakay mo sa isang araw? 5 lang o, 5, 7, gano'n o. Bunong isang linggo, 2 beses lang o. Dinadala daw niya ito sa isang lugar sa San Pedro, Laguna. Isinasakay naman ito sa van na heavily tinted na tinanggalan ng mga upuan at nilagyan ng hawla. Ang isang van na may lamang 75 na aso, ibinabiyahe papuntang Pangasinan kung saan nabibili raw ng 300 pesos bawat isa para katayin. Pag naproseso na ang dog meat, dinadala daw ito sa Baguio City kung saan naibebenta na ng mas mataas na presyo, mula 800 hanggang 1,200. Kaya nga nagsisisi rin ako eh, kung ba't po Dito sa South, Cavite, Batangas at saka Laguna, ang mga tao dito hindi ganong kumakain ng aso. Kaya marami tayong aso dito. Unlike doon sa may Ilocos at saka malapit na sa Baguio. Mahigpit tayo gawa nang meron na tayong Republic Act 8485, yung Animal Welfare Act, na kung saan pinagbabawal lalong-lalo na itong dog meat trade na tinatawag. Ang mga asong na-rescue ay dadalhin sa rehabilitation facility ng Animal Kingdom Foundation sa Tarlac. 1 linggo hanggang 3 buwang rehabilitation ang gagawin sa mga aso para maihanda para sa adoption. Jay Sabale, naka-alerto 24. Muli na namang binanata ni Pangulong Noynoy Aquino si Chief Justice Renato Corona sa kanyang talumpati sa harap na ilang estudyante. Binusisi ng Pangulo ang SALN pati na ang bank account ng punong maestrado. Nakatutok si Chino Gaston. Hindi pa man nangangalahati ang pagtalakay sa articles of impeachment laban kay Chief Justice Renato Corona, sinabi na ni Pangulong Noynoy Aquino na masamang pangitain sa kampanya laban sa katiwalian kung sakaling mapapawalang sala ang punong mahistrado. Sagot ito ng Pangulo sa tanong ng isang estudyante sa forum sa La Consolacion College kung paano maapektuhan ang Aquino government sakaling ma-acquit o mapawalang sala si Corona. Sakasakali po na ma-acquit si Chief Justice Corona, how will this affect your reform agenda in making corrupt public officials accountable for their past misdeeds? Thank you. Extremely difficult, if not impossible. Ang tema ng forum ang nalalapit na EDSA anniversary, pero halos umikot sa impeachment trial ni Corona ang speech ng Pangulo. May pinakita pang PowerPoint presentation ng Pangulo para raw ipakita na di tugma ang nasa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni Corona sa mga nadiskubring bank account. Naman, maliwanag pa po sa sikat ng araw, Ginoong Corona. Ang sinumpaan mong salaysay ay hindi tugma sa natukas. Paaralan po, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. 3.5 million pesos does not equal 31.5 million. Alin po ba ang totoo, Ginoong Corona? Simple lang naman po ang tanong na naisagutin ng paglilitis na ito. Dapat pa ba tayo magtiwala kay Ginoong Corona? Pati ang appointment ni Corona bilang Chief Justice, binalikan din ng Pangulo. Alam naman namin kung bakit isiniksik ni Ginoong Arroyo sa Korte Suprema. Yan po ay para pagtakpan ang katiwalian niya.
Binanggit pa ng Pangulo na noong taong 1997, isang court interpreter sa Davao Regional Trial Court ang natanggal sa serbisyo dahil napatunayang hindi nito idineklara sa kanyang salin ang isang pwesto niya sa palengke. Kung si Ginang Flores po ay sinisante, ano pa kaya ang dapat hatol kay Ginoong Corona? Kailangan pa po bang tanungin kung impeachable offense ang ginawa niya? Kaya ang tanong raw niya ngayon, bakit pilit umanong itinatago ang mga dollar account sa PS Bank ni Corona? Matatanda ang naglabas ng TRO ang Korte Suprema sa lahat ng sabina patungkol sa dollar account ni Corona dahil mahigpit na ipinagbabawal ito ng Foreign Currency Deposit Act. Pero nilinaw ng palasyo na hindi iniimpluwensyahan at pinipressure ng Pangulo ang mga senator judges. Gusto lang daw nito maging patas ang lahat. Naniniwala pa rin naman daw ang Pangulo sa proseso ng impeachment trial. Your Honor, we can provide... Chino Castor, Nakatutok, 24 oras. Kinagalang daw ng mga abogado ni Chief Justice Renato Corona ang pananaw na yan ng Pangulong Noynoy Aquino. Ang hinaing lang nila, tila nahusgahan na ang punong maestrado, hindi pa man natatapos ang impeachment trial. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Parang hinuhusgahan na agad itong si Chief Justice Corona. Bagamat ginagalang daw ng mga abogado ni Chief Justice Renato Corona ang mga pananaw ni Pangulong Aquino, nalulungkot daw sila sa mga pinagsasabi nito laban sa punong mahistrado kanina sa harap ng mga estudyante. Patuloy raw kasi ang impeachment trial, pati na ang patakarang huwag pag-usapan ang mga merito ng kaso sa labas ng impeachment court. Sana raw galangin ito ng pinakamataas na opisyal ng pamahalaan. Sana ang ating Pangulo ay galangin din yung kanilang yung mga patakaran ng impeachment court kasi hindi naman to makatarungan din dun sa nasasakdal. Sana walang pakikialam mula sa ilang sangay ng gobyerno. We respect his opinion. And siguro naman alam na ating kababayan na ang pwede pong magdesisyon sa bagay nito ay ang ating impeachment court. Muling tiniyak ng depensa na sa tamang panahon, pabubuksan ng Chief Justice ang mga kinekwestyong bank account umano niya. May ipapaliwanag din daw nila ang mga naungkat na mga peso bank account. Lahat naman yan ay may paliwanag. At this point in time, it's still very much premature. Napakaaga pa po na kami ay maglabas. Kung pwede nga po maglabas na kami ngayon, bakit po hindi? Kaya lang, hindi po yung tamang proseso. Sa ngayon, ang masasabi ng defense panel na ang mga bank account na withdraw at sinara noong December 12, 2012, araw na na-impeach si Corona, ay pag-aari ng Basa Guidote Enterprises Incorporated, ang kumpanyang pag-aari ng pamilya ni Mrs. Cristina Corona. Kaya po yan ay pinuprotektahan yan dahil po sa Basa Guidote po iyon. At we have to be very candid with you. Siguro kailangan na namin sabihin ngayon kasi maglalaro ang isip nyo. Kasi po ito ay, although kumpanya nila ay may involve po ito na siyempre among family, meron po yung kaso. So you will have to protect that because at some point in time, everything will have to be accounted for. Ibig sabihin po, lahat ng perang yan ay susuriin. Patuloy na sinisikap ng GMA News na makuha ang panig ni Chief Justice Corona maging ng Korte Suprema kaugnay sa mga tirada ng Pangulo. Binetikos din si Pangulong Aquino ni Attorney Ferdinand Topacio, abogado ni dating Pangulong Gloria Arroyo na nabanggit din sa speech ni Aquino. Ayon kay Topacio, ipinakita raw ni Aquino ang kawalan ng paggalang ng Pangulo sa legal na proseso. Bagamat nasa unang bahagi pa lang daw ang impeachment trial, hinatulan na raw ng Pangulo na may sala ang punong mahistrado. Patuloy na naniniwala ang mga abogado ni Chief Justice Renato Corona sa impeachment trial. Naniniwala rin silang hindi magpapadala ang mga senator judge sa mga pahayag ni Pangulong Aquino at magdedesisyon ng mga ito sa kaso base sa ebidensya at hindi sa kanilang kulay politika. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 oras. Susunod, sunog sa isang kulungan sa bansang Honduras. Mahigit 300 preso ang patay. Pilipinong kasambahay sa Hong Kong natagpo ang patay sa dagat. At rising star ng NBA si Jeremy Lin hataw rin pala sa pagsasayaw. Tutukan lahat ng yan dito lang sa 24 oras.